Michael de Mesa-Patsi and Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com. May nilabas kaming video mga kapakbet na nagpapaliwanag tungkol sa 6 na uri ng chi na meron tayo sa ating paligid at kasama sa mga nabanggit ay ang poison arrows. Marahil madalas nyo na itong naririnig sa amin sa mga feng shui practitioners. Ito ay dahil ang poison arrows ay nagbibigay kamalasan kapag hindi nalapatan ng pangontra. Kaya dapat lang na mag-ingat tayo, may poison arrows sa loob ng bahay mga kapakbit at meron din naman sa labas ng bahay. Pero para sa episode natin ngayon, ang tatalakayin natin ay ang poison arrows na nasa loob ng bahay. Kaya ngayon, alamin natin kung saang parte ng bahay ang merong poison arrows. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ba talaga ang poison arrows. Sa feng shui, may 2 uri tayo ng enerhiya. Ang positive energy o kilala rin sa tawag na yan energy, sheng qi o favorable energy. Ang enerhiya na ito ay nagbibigay positive vibes at swerte sa buhay natin. At ang isang enerhiya naman kapakbet ay ang negative energy o tinatawag din na yin energy, sha qi o unfavorable energy. Ito naman ay nagbibigay kabaliktaran sa sheng qi. Ibig sabihin, ito ay nagbibigay malas sa atin at halimbawa sa enerhiya na ito ay ang poison arrows. Ang poison arrows kasi mga kapakbit ay may mataas na konsentrasyon ng enerhiya na kung saan ito ay hindi kaaya-aya. Halimbawa, sa mga senyales ng poison arrows sa bahay ay ang mga sumusunod. Laging mainitin ang ulo sa bahay, laging nag-aaway, nagkakasakit, nawawala ng pera, hindi nagkakasundo, nag-aaway sa mga maliliit na bagay at iba pa. Kaya naman, alamin na natin kung saang parte ng bahay ang merong poison arrows mga kapakbet. Una, sharp corners ng mga pader. Una sa parte ng bahay na nagbibigay ng poison arrows mga kapakbet ay ang sharp corners ng mga pader. Isa sa praktikal na pangontra sa mga poison arrows sa loob ng bahay ay ilipat ito sa ibang pwesto. Subalit, hindi nalilipat ang mga pader. Mga kapakbet, para ito ay makontra, pwede kang maglagay ng halaman sa sulok ng iyong pader. Isang mahabang flower vase o hindi naman kaya ay takpan ito ng ibang gamit. Ikalawa, mga gamit sa loob na may sharp corners. Pangalawa mga kapakbet ay ang gamit sa loob ng bahay na may sharp corners o may patusok sa gilid. Para ito ay makontra, ilipat nyo lang ang kagamitan na ito. Kung hindi pwedeng malipat, gumawa ng paraan na hindi nakatutok sa inyo ang patusok nito o hindi kaya ay takpan ito ng tela. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Pangatlo ay ang mga pointed corners ng lamesa. Kung ang lamesa nyo sa bahay ay pabilog, hindi ito gagawa ng poison arrows. Pero kung pahaba o parisukat, maaaring pagmulan ito ng poison arrows mga kapakbet. Kung kayang palitan ng pabilog na lamesa, gawin nyo. Pero kung hindi naman, lagyan nyo ito ng tela para matakpan ang pointed corners nito. Ika-4, exposed above head beams. At ang panghuli mga kapakbet ay ang exposed above head beams. Kapag meron ito sa inyong kwarto, hindi maayos ang inyong pakiramdam dahil merong sense of discomfort. Para ito ay makontra, pwede kayong gumawa ng isang false ceiling. Tandaan na ang layunin ng feng shui ay mapagaan ang ating buhay sa pamamagitan ng paggawa ng isang maayos at magandang daloy ng good energy sa loob ng bahay at sa ating paligid. At isa sa mga humaharang upang ito ay magawa at maging totoo ay ang sha qi o ang mga poison arrows. Kaya naman mga kapakbet, tignan nyo na ang inyong bahay ngayon dahil baka meron pala kayo nito sa loob. Sana ay may natutunan ulit kayong bago sa amin mga kapakbet. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan.
Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.